Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, ano muna ha, birthday muna, bati muna tayo ng birthday. So, si Sir Romel Salinas Aison, pinapabati daw si Ma'am Catherine Valles, asawa niya. Happy birthday daw, Ma'am. Ma'am Catherine Valles, hello. Happy birthday po. Yung mga magpapabati, PM lang kayo sa Bungo TV FB page. Siguro yung iba hindi ko mabasa kasi natatabunan na. Sobrang dami ng nagme-message sa akin. Siguro tsambahan na rin ano. Kaya ako nababasa. Pero salamat po ha. Message lang kayo. Try. Pagka hindi ko nabasa, kulitin nyo lang ako. Hindi naman ako magagalit. Kulit-kulit lang kayo. Kasi sometimes daming nagme-message eh. Anyway, may nag-comment sa akin no. Kahapon yata 'yon, sabi ganun. Napasubscribe daw siya sa akin dahil sa puro ghost hunter ko daw na content doon sa multuhan. So ang ini-imply niya, siguro no, pagkakaintindi ko, ini-imply ni sir, ghost hunter lang ang i-content ko. Sir, hindi ko naman iniiwan 'yon. May content pa rin akong na ganun usually pag gabi. Minsan kasi wala. Hindi naman kasi pwede sir na mula umaga, hapon, gabi puro ghost hunter. Nagdagdag lang ako ng ibang videos na iba-iba naman. Hindi puro 'yun. No? Pero salamat sir sa suporta ha. Siguro kung gusto mong 'yun lang ang papanoorin mo sa akin sa gabi. Kadalasan nagko-content ako nun sa gabi. Now, proceed tayo sa sa balita no. Nung una may nag-ano sa akin, may nag-message sa akin ito. Screenshot. Sabing ganun dito sa screenshot. Walang nakalagay kung sino at ano ito eh. Basta finorward lang sa akin. Sabing ganun. Saan siya natulog dyan? Sa transit lounge daw. Sa transit lounge ba? Sabi ganun no reply. Sabi nun nagwo-work sa Newport sa labas lang daw. Now, gusto ko isipin, anong ano to? Wala namang sinabi kung ano ito. Nung nabasa ko yung Newport, malamang si Tito Norms to. Sabi nung nagwo-work daw sa Newport, sa labas lang daw. Alay nyo, natutulog siya. Then nung nag-scroll ako sa FB, na ano ko dito kay Sir Yulen, may nabasa ako. Asan ba dito yung post ni Sir Yulen? Tingnan natin ha. Na di umano daw, ito di umano ha, wala namang confirmation, sinabi ba ni medyo kinonfirm ni Sir Yulen eh. Pero wala namang official na confirmation ito. Sabi ganun do sa post ni Sir Yulen. Manlunas at 10th Street malapit sa Fabula Rooms ay namataan si Kulaong. Actually, nung isang araw pa yata ito. Ay, si Sir Yulen din ba ang nagsabi nun? Na talagang sa transient daw minsan natutulog. Si Sir Yulen din bang ito, oo nga, noong July 26, sabi nga, ayon kay magtataho, si Kulaong ay minsan natutulog sa Terminal 3 malapit sa Sheraton Resorts World. So, totoo nga ang balita sa transient minsan natutulog daw. Yung Fabula Rooms. Sinearch ko yung Fabula Rooms kanina. Tingnan natin ha. Fabula Rooms. Fabula Rooms. Nakalagay dito, transient daw. Fabula Rooms. Wait lang ha. Ito. Nakalagay dito, Fabula Rooms, including Fabula Transient Rooms and Fabula Condotel,
Our budget accommodations located in Villamor Air Base, Pasay City. Roughly 5 to 15 minute walk from Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Ito rin tinutukoy. Daily rates start around 900 for 2 people and 1 for 4 people. So ito yon. Transient room. Hindi siya yung... Actually, kung sa akin, okay na to. Kung halimbawa pupunta ako sa isang lugar, putya, laki maititipid mo dyan. Ang mahirap kasi kay Tito Norms, may pinoproject siyang mayaman siya eh. 'Di ba? Kaya hindi niya pwedeng i-ano to ngayon, ipagmalaki. Ito pala 'yon. Ayan oh. Okay na sa akin to kung halimbawa wala akong matutuluyan. Oh, may aircon naman pala eh. Maganda din. Kaya lang, sa standard ni Tito Norms, hindi pwede to. Magmumukha kang hindi mayaman dito, men. Pero ano, decent na siya, oh. Ang lamig nito, nakatutok sa'yo yung aircon. Pwede na. Just imagine, 900 a day compare dun sa tinutulugan mo na, ano, na magkano yon. Siguro, no, ito mga theory ko, kung totoo man ito, siguro ubos na yung points. Akala ko ba nanalo na 99 million to? Kaya pala pag nagla-live ito sa TikTok, walang camera, tapos naka-filter. Hindi niya maipakita yung room niya. Baka isa rin yung dahilan kung bakit hindi makapag-live ito sa YouTube. Sa ganyan, uy, Sir Alex Pabella, yung best friend mo, baka pwede mo naman bigyan ng pang-hotel to. Or halimbawa, Tito Norms, sa bahay na lang ni Sir Alex Pabella ikaw mag-live. Mukhang maganda-ganda naman doon, patitirahin ka naman doon. Ewan ko, kung love ka ni Sir Alex Pabella. Grabe, oh. Pero sa akin, okay na to. Napaka-cozy naman, eh, oh. Di na siya, not bad. Ang ganda pa rin ng CR, oh. Okay na yan. Aba, hindi na ano yan, ha? Hindi na masama yan. Oh. Mukha naman siyang, hindi nga lang kasing, ano, may ventilador pa, oh. Hindi nga lang siya kasing lupit ng, ano, nung tinutulugan mo, yung talagang 5-star na hotel. Pero komportable na ito. Ang masakit nito, no, may kahati ka, Tito Norms. ikaw dun sa taas ng double deck. Pero di naman siguro, afford mo naman siguro yung isang room, di ba? Anyway, siguro isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi mo na siya makaporma sa live. Ngayon, nag-upload siya ng video kahapon. Nagulat ako dito eh. Pero napanood ko na itong video na to, itong The Philanthropist. 13 hours ago, sabi sa'yo, Tito Norms, dapat kung may bala kang bumalik dyan, di ba sinabi natin dati, sa ikabubuti mo, wag ka muna mag-live, magpalamig ka. Kaya lang, ang naging problem, tama yung sinabi ni Fuji News, hihina ang traction mo. Just imagine 50,000, 1.4k views lang yung video na in-upload mo. Parang hindi na interesado sa'yo. Pero who knows kung magla-live ka. Kasi lumang video to eh. Diba? Kaya okay din na hindi natin pinalamig ito eh. Kahit wala siya sa ere, pinag-uusapan pa rin natin. Diba? Para pag bumalik siya, mainit-init pa rin. So ito yung nire-upload ni Tito Norms na video. Ito. Feel na feel niya, no? Alam mo, sa totoo lang, i-mute ko ha.
ito yung perfect example ng taong nagpapanggap talaga eh. Yung inuuna yung appearance do sa purpose nung ano. Nakikita nyo ba si BBM? Hindi ako pro BBM pero nakikita nyo si BBM pagka halimbawa may activity na ganyan yung mamimigay ng bigas. Hindi naman ganyan pumorma eh. Kung maaari nga naka-t-shirt lang yon tsaka hindi mo kailangan mag-project ng ganyan. Pero dahil may siya, may gusto siyang i-project na isang bagay. Kailangan niya talagang pumorma ng ganyan. Kailangan may pakita kasi kung sa akin kung tunay kang mayaman tunay ka na hindi ka na magaganyan. Parang lang talaga, nakakaloko. na na gumanya ka pa. Ang init-init niyan, men, no? Yung mga kasamahan mo naka-shorts, naka-t-shirt. Kung maaari nga ikaw tingnan nga natin si BBM. Pag yung namamahagi ng tulong, no? Presidente ng Pilipinas yun, men, ha? Tsura ni BBM nung mimigay ng bigas. Although na pa rin, mukhang mayaman pa rin tingnan. Kasi sa totoo lang, wala sa forma ang pagiging mayaman. Hindi ha, yung itsura ng pagiging mayaman, wala sa forma eh. Kahit nga kung makikita ko si BBM dito, t-shirt lang talaga, hindi siya polo shirt. Ito naka-polo shirt siya eh. Yung ginagawa niyang yan. Alisin muna natin yung pagka pro BBM ha. Ang tinitingnan ko dito yung itsura niya pag mamimigay ng mga ganyan. Hindi mo kailangan na yung naka long sleeve, presidente ng Pilipinas to, men, ha. Kasi ang hinahayaan ni BBM magsalita kung sino siya, yung presence niya. Hindi yung damit niya. Ito kasi, men, yung yung kailangan niya talagang pagtiisan magsuot ng ganyan para masabi na siya, na malupit-lupit siya. Naka brown na leather shoes si Tito. Hello. I am overwhelmed by the warm welcome that you have extended to me. First of all, ito si Benok. let me recognize the people here. Ma'am Chiliti Kakabatingan. Si Ma'am Chili Tita. And of course, the San Mariano Masonic Lodge. At sa totoo lang, men, hindi mo kailangan mag-English sa ganyan eh. Para lang pinoproject mo sa tao kasi na nabigatin ka. Kung Pangulo ng Pilipinas na nandyan, may magtatagalog yun. Magandang hapon po sa inyo. May make sure mo na yung mga nakikinig sa'yo dyan ay may intindihan yung sinasabi mo. Hindi ko sinasabing hindi nakaintindi ng English yan, di ba? Pero mas makakonect ka sa tao kung hindi ka mag-i-English dyan. Kasi parang nandyan ka lang talaga para magpanggap. Ay, nako. Technical staff, who's there, undying service for their fellow men, ay hindi na pwedeng... Pero ito men nag-i-speech siya, may kopya ba siya? No matter how great the mission is, it will surely be achieved. Gusto kong i-recognize kayong lahat. Planado yung no? Planado yung pagsasabi eh.
To all my supporters who supported me through the years, especially the previous election, Lux. we might not be able to achieve victory. But the 5 million vote who supported my bid Inaano niya, ini-imitate niya ang isang politician or isang speech ng presidente na may teleprompter. Yung paikot, pa ganun ng ulo, di ba may teleprompter na ganun? May gumaganon tapos gaganon siya uli. Ini-imitate niya yun. is enough to consider myself as a winner, not only in politics, but a champion in the heart of those 5 million men. Mag-live ka na lang, Tito Norms. Sa totoo lang, mas mamahalin ka ng tao kung hindi ka nagpapanggap eh. 'Di ba? Pero, well, yan na yung nakilala sa'yo, no? At to be fair naman, yung may mga nagko-comments sa'yo dito na talagang namimiss ka seryoso. Pero parang ang daming ang daming ayaw na rin sa'yo eh. Sabi ko, wala na atang pera si boss. Ang pagbabalik daw ng legend. Ay, nako. Mga nagkalkal ito ng lumang video sa cellphone niya bago niya ipalabas. Well, tingnan natin ngayon kung yung mangyayari. Yung mga susunod na araw. Kailangan niya muna kasing mag-establish ng base ng kampo. Hindi pwede mag-live to sa transient. At kung magla-live ito, let's say sa sa hotel, limitado na lang. Pwedeng mag-live yan sa kainan, pero sa kwarto, tingnan natin. Baka magkaroon pa ng points. Anyway, mga kababayan ko, anong tingin nyo sa mga nangyari? Isa rin ba kayo nasasabik sa pagbabalik ni Tito Norms? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.